Hello mga manay at welcome sa ating kusina. At ngayong araw nga, dahil alam naman natin kapag ganitong mga buwan mga manay ay nauuso na yung iba't ibang uri ng selebrasyon sa ating pamilya. At isa na nga sa may nag-request sa atin, i-shoutout muna natin. So shoutout kay Jory's Kitchen. Ayan. Sabi niya, next carbonara naman, manay. So, ngayong araw, eto nga, isi-share natin sa'yo ang ating simple, easy recipe ng carbonara na pwedeng-pwede mong pagkakitaan. Para sa ating penne pasta, pwede mong palitan niya ng macaroni. Masarap na pwedeng-pwede mo talagang i-share sa inyong mga mahal sa buhay at pwedeng-pwede mo rin pagkakitaan. Kaya naman, excited na ako. Tara, at atin na ang umpisahan. So, unahin muna natin, magpapalambot o magluluto muna tayo ng pasta natin. Penne pasta yung gagamitin natin dito. So, maglalagay tayo ng tubig. Bale, ito mga manay itong gamit ko is shallow casserole, 36 cm. Maraming nakapag-mine neto at nagustuhan lang yung quality na itong ating casserole. So, hintayin lang natin ito na kumulo. Yan. Then, takpan lang natin. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Next naman natin ay magsusote o magpiprito tayo ng bacon natin. So, painitin muna natin yung pan. Ito naman mga manay, shallow, 32 cm. Ito pang everyday use, maganda po talagang gamitin kasi kita nyo naman ang kapal. So, habang pinapainit natin yan, meron tayo ditong bacon. So, hindi na natin kailangan lagyan ng oil kasi magkukusang maglalabas siya ng mantika mula dun sa bacon natin. Then, itong ating gamit kasi na shallow casserole mga manay is ceramic coating na siya. So, hindi yan didikit. Then, tatakpan lang natin para lumabas yung mantika ng bacon natin. Check na natin. So, magtutubig talaga po siya dahil galing ito sa ref. Then, ang gagawin lang natin dito na pagprito, hindi siya yung tustang-tusta kasi kapag tinusta natin to, liliit na to. So, yung talagang parang yung magkameron lang siya ng marka ng pagka golden brown. Amoy na amoy ko na yung smoky flavor ng bacon. So, dito hindi ko na po tatakpan para matuyo na yung tubig. So, ginawa lang natin yun para hindi siya makunat kasi yung bacon po, kapag nirekta mo talaga siya na niluto tapos hindi mo siya tinatakpan, so, hindi siya nakakapaglabas ng tubig. Minsan makunat-kunat. Lalo na kapag tostadong-tostado. So, ganyan lang. Haluin lang po maya-maya hanggang sa mag-golden brown natin yan, yung bacon natin. Then, nasa inyo rin, kung gusto nyo yung tosta, pwede naman yon. Ako kasi, gusto ko yung sakto lang yung pagka-prito niya. Para hindi naman matigas kapag lumalamig. Or kukunat kapag lumalamig. So, yan, kapag ganito na po, yung pagka-golden brown niya, hindi siya yung totaling tostado. Kita nyo? So, saktong-sakto lang yung pagkaluto niya. Hindi siya dry na dry. So, hanguin na natin. Then, next natin dito, ito namang ham. Sweet ham tong aking gamit. Pero, pwede kayong gumamit ng ham na nais ninyo. Depende sa gusto nyo. Pwedeng chicken, ham. Ganon. So, eto, lulutuin lang din natin ng bahagya. Hindi rin natin siya kailangan itusta ng maigi para hindi siya lumiit. And habang hinahalo-halo ko to, so, dito naman tayo sa pinapakuluan natin dahil kumukulo na yung tubig. Bali, maglalagay lang tayo ng oil para hindi manikit yung ating pasta. Matagal nga lang siyang pakuluan kasi marami akong nilagay na tubig. Then, dito gagamit tayo ng penne pasta. So, pwede kayong gumamit ng spaghetti pasta or yung flat na pasta. Pwede yun. Dandan natin lagay. So, yung ganito kasi kapag penne pasta yung ginagamit natin sa carbonara, para mas maraming tignan yung carbonara natin na niluluto. Pero, nasa inyo naman yung kung anong gusto nyo o prepared ninyong pasta na gamitin. So, marami-rami itong aking lulutuin na pasta. So, haluin ko lang ng ganyan. Then, maglalagay lang ng konting asin para may alat na.
Mga half teaspoon lang. Then, takpan ulit natin. Hinaan ng apoy, kasi maluluto naman po yan ng dahan-dahan. Tapos balik na tayo dito sa ating ham. So, itong ham naman natin, pwede na natin hanguin. Ayan, kita ninyo. Ganito lang dapat yung pagkakaluto niya. Tsaka itong ham na nabili ko, ano na siya yun? Yung cook ham na. So, hindi na kailangan lutuin ng sobrang tagal. Then, dito sa pinaglutuan natin, dito na rin tayo magigisa ng mga pangsamya natin. O panggisa na bawang, sibuyas. So, maglalagay tayo dito ng butter. So, maglalagay tayo ng mga 3 tablespoon ng unsalted butter. Hinaan ko lang yung apoy. At dahil mainit na nga itong ating pan, sabay na natin ilalagay yung bawang, sibuyas. So, sa bawang, pinong-pino yung ginawa ko. Ganon din sa paghiwa ko dun sa sibuyas. Then, mag-add ako ng konting oil para hindi masunog yung butter natin. Konti lang, kahit mga 1 tablespoon lang. Ngayon, kung wala kayong butter, pwede naman kayong gumamit ng margarine, or kung wala, kahit normal na mantika lang naman ay pwedeng-pwede na. Then, igisa lang natin to para lumabas yung aroma nung natin, bawang sibuyas. Sutayin natin ng maigi. So, kapag nasutayin na natin yan, lumalabas na yung aroma, maglalagay tayo dito ng, pwede tayong gumamit ng fresh milk, pwede kayong gumamit ng evaporated milk. So, maglalagay tayo ngayon ng evaporated milk. So, bali dito, bago natin ilagay yung ating evaporated milk, maglalagay tayo nung ating bacon. So, magtira kayo ng konti pang ano ninyo, pang toppings ninyo, pang ibabaw. Then, ganun din yung ham, magtira din tayo. Para dun pa lang sa mismong sauce, kumakapit na yung lasa. Haluin lang natin. Then, lagay na natin yung ating evaporated milk. So, yung kumpletong sangkap neto, nasa description box po sa baba. I-click nyo lang po yun para makuha nyo yung tamang sukat ng bawat na sangkap na nilalagay ko. Maglalagay din tayo ng 1 pirasong chicken cube. So, 1 pirasong chicken cube lang. Ito ay optional ha. Pwede kayong maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo. Depende nga po yan sa timpla na nais ninyo. So, naglagay tayo ng chicken cube para mas malasa po, malinamnam yung ating sauce. Then, maglalagay tayo ng white pepper. So, ito yung ginamit ko para hindi siya, tawag dito, maduming tignan. Kaya white pepper yung ginamit ko. Pero, kung wala talaga, kahit yung black pepper na lang. Para kapag hinahalo na natin siya, puting-puti talaga. Ayan. Then, balikan natin tong pinapalambot nating pasta. Halu-haluin ko lang. Ayan. Kapag nakikita ninyo na unti-unti nang kumukulo yung ating sauce, maglalagay na tayo dito ng grated cheese. Melted cheese, mas mainam. Any brand naman ng cheese, pwede. Pero, mas mainam po talaga yung magandang klase ng cheese yung gamitin ninyo. Kasi siya yung magbibigay ng lasa dun sa natin sa pasta natin. So, hindi na tayo dito maglalagay ng asin kasi maalat yung keso. At marami din yung nilagay ko. Then, yung bacon natin, may alat na rin po kasi yon. Pero, nasa inyo pa rin. Kung gusto nyo yung dagdagan ng asin, pwede naman. Kung maalat kayong magtimpla, lagyan po ninyo. Then, maglalagay ako ng all-purpose cream. Ayun yung magpapakreamy din dito sa sauce natin. So, para naman sa ating all-purpose cream, any brand din pwede nyong itry. Or kung walang talagang budget, pwede naman kahit wala neto. Pero kung may kakayahan, lagyan ninyo kasi mas masarap po yung carbonara kapag may ganitong sangkap. Halu-haluin po natin. Hindi na kailangan to malakas ang apoy ha. Kailangan katamtaman lang ang apoy.
Then, hindi na rin po kayo kailangan maglagay pa ng pampalapot. So, yung iba, naglalagay ng harina para lumapot yung sauce. Yan pong sauce na yan, kusang sisipsipin niya ng ano natin. May nabubulol ako. Kusa itong sisipsipin ng ano natin, ng pasta natin. So, yan po ay maiiga at lalapot po yan ng kusa. Kaya po siya ay malabnaw kasi mainit pa. Hindi rin po ako naglagay dito ng tubig. Para po talagang malasang malasa. Pero kung nagtitipid kayo, ay ang dami kong option, pwede kayo maglagay ng tubig, ha? Pwede maglagay ng tubig, maglagay ng mga pampalasa. Then, maglalagay ako ng konting nutmeg. Konti lang. Ito po ay optional. Optional lang to mga manay, ha? Konting-konti lang. Yan. Masarap po siya pag meron, pero, again, optional yan. Ito po, nabibili to sa supermarket, mga manay. Meron sa supermarket, meron din po sa online. Pwede kayong mag-check. So, hintayin lang natin ito ng mga at least 2 minutes, then lalagay na natin yung pasta natin. Eto na mga manay, after 2 minutes, so pwede na natin itong ilipat. Kasi dapat dito ko ilalagay yung pasta, kaso maliit to. Kaya dito sa malaking shallow casserole ako maghahalo. So, gumamit ako rito ng shallow casserole mga manay na size 40 cm. Kasi hindi kasya dun sa 36. Masyadong maliit. Then, ilalagay na natin yung ating sauce. So, normal po yan na malabnaw mga manay. Mamaya po kapag yan ay lumamig, lalapot po yan. So, hindi nyo na kailangan mag-add ng mga anong tawag dito, harina, cornstarch, pampalapot. Kusa pong lalapot yan. And haluin lang po natin. Then, pwede pa tayo mag-add dito ng cheese. At habang hinahalo ko to mga manay, maglalagay po ako ng dried parsley. Ito po ay optional ulit. So, optional po yun ha. Kung wala kayong parsley, pwede naman kahit wala nyan. Pero pampadagdag kasi yan ng aroma eh. So, kung mapapansin nyo, malabnaw pa siya, no? Pero kapag nakalipas po yung mga 10 to 15 minutes, may kita nyo, lalapot po yan. Then dito mag-add ako ng grated cheese. So itong keso, nakakatulong din po ito. Dagdag lapot, tapos lasa. Kasi hindi tayo naglagay ng asin. Kung meron kayong mga handaan, lalo pag mga catering, mga manay, mas advisable talaga na penny pasta yung ginagawa na pang carbonara. Kasi kapag penny pasta, mabilis siyang iserve sa mga customer. Kaysa kapag spaghetti, mahaba po yung pasta, di ba? So, mahirap yung nasa event ka, nagpuputol ka ng pasta. So, ganito po talaga yung magandang gamitin. Penny pasta. Pero nasa inyo naman yun kung ano yung prepared ninyo, lalo na kung ano yung request talaga ng customer. Kapag sinabing gusto pasta ng spaghetti, yun ang ilagay natin. So, okay na to. Pwede na tayo maglagay dun sa ating tray or sa bilao kung ano yung mga prepared ninyo. So, yung mga ganito mga manay, kasya po ito sa 2 bilao na size 10. May sobra pa. So, eto na mga manay, kapag dire-diretso yung paghalo natin hanggang sa siya po ay lumamig, napapansin nyo, yung kanyang sauce ay bumibigat na, meaning ay lumalapot na, so mas kumakapit siya dun sa ating pasta. Kapag ganito na, pwede na tayo maglagay sa ating tray, bilao, or kung saan man yung gustong ilagay. Kapag ganito mga tray, di ba kalimitan nakikita natin to sa mga catering. Basta tandaan po yung pagkakaluto ng pasta natin, wag natin, ang tawag dito, wag i-overcook para maiwasan na maging maanta or ang tawag dito, lamog yung pasta natin kasi hindi po masarap pag ganun po yung pagkakaluto. So pag ganito mga manay, marami na rin po yung makakakain nito kung meron kayong iniisip na mga gathering.
So, pwedeng-pwede nyo po itong itry. Lalo na sa'yo, Joris. Sana masubukan mo to. So, kung ayaw mo ng penne pasta, palitan mo lang to ng macaroni ay pwedeng-pwede na. Then, syempre, yung ating tinabi na bacon, maglalagay tayo sa pang-ibabaw. Para po, pag nagsiserve tayo, buhay po yung ating siniserve. Kumbaga, kaakit-akit po. Then, yung ating ham. At maglalagay tayo ng additional cheese sa ibabaw. Para sa ating panghuli, maglalagay tayo ng parsley. So, eto na po. Napakabango at talagang mukhang nakakagutom talaga yung ating penne carbonara. At eto na mga manay, ang ating simpleng recipe ng carbonara na pwede nyong pagkakitaan. At syempre, bago matapos yan, hindi natin titikman. So, yung cameraman muna natin ay standby muna dyan. Gustong-gusto ko dito yung pagkakaluto rin ng bacon. Kasi hindi siya yung tostado na kapag lumamig na, ay makunat na. Then, yung sauce niya, yung pagkalasan niya, balance lang. Hindi siya yung sobrang alat. Kasi hindi tayo naglagay ng asin. Pero again, sinabi ko nga, kayong masusunod sa timpla. So, pwede kayo maglagay pa ng mga pampalasa dito na nais nyo. Depende po yan sa panlasa o timpla na gusto nyo. Sana subukan mo tong ating recipe ng simpleng pagluluto ng penne pasta carbonara. Muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod dahil yung mga kasama ko dito ready nang kumain. So, ayan. Kain po tayo.